Ito ang sekreto sa pagtotono ng shocks mo. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Our video for today will cover yung mga Profender series na ginagamit natin in the Philippine market, and that includes Profender Flash, Profender Series Air, and including Profender Series X. Yun nga lang, pagdating sa Series X, given na ang gamit ko ngayon is yung Air series, wala siyang compression. So that's not in scope for this video. However, we'll be covering not just the preload settings but also the rebound. Kaya tara, samahan niyo ako. First step natin is to put our motorcycle or our scooter into center stand para naka-rest lang itong pinaka-shocks natin. And while it is rested, makikita nyo meron siyang shaft, no? So ito yung pinaka-available na play para sa shocks natin. So itong shaft natin, we have to measure kung ilan yung available play niya by measuring its length. So, based on our online resources, ang pinaka-measurement nito is right around 9.4 cm. So, I have an available 9.4 cm of play para sa shocks ko. Ngayon, dito napapasok kung nasa tamang settings ba itong shocks ko by the time na sasakyan ko na siya. Since we've measured 9.4 cm, the next step is tatanggalin ko siya sa center stand and ilalagay ito. So, kabit na muna natin tong zip tie. Pagka nagkakabit kayong zip tie, make sure na ilalagay nyo siya dito sa pinakataas natin, no? Para ma-measure natin ng accurately kung hanggang saan inaabot ng shocks natin, no? So, yan, pagkabit natin ng zip tie, meron lang tayong sobrang konti. So, bawasan lang natin siya. Ayan. Okay? So, nakakabit na yung zip tie natin. Lagay lang natin siya sa taas. So, ngayon, next step naman natin is tatanggalin na natin siya sa center stand. And then, right after, try natin sakyan. Tignan natin kung hanggang ilan or mga ilang centimeters yung kakainin nito by the time na upuan natin siya. Para ma-measure natin ng tama yung preload natin. After natin ma-load test itong shocks natin, we have to measure what's left of our shaft. So kung mapapansin nyo, yung zip tie natin, bumaba siya hanggang dyan. So kailangan natin i-measure yung difference nung pinaka-total play natin, yung unang mineasure natin kanina na 9.4 cm, and then kukunin natin itong measurement naman nitong zip tie natin kung hanggang saan siya umabot. Okay? From top, papunta hanggang dyan sa zip tie. And based on my calculations, na-consume niya sa shaft natin is right around 3 centimeters. So kung meron tayong 9.4 play and then 3 centimeters yung na-consume niya, so that's around 30% yung na-consume nitong shocks natin. And rule of thumb when it comes to preload, usually, ang ideal settings niyan is right around 20 hanggang 30% para masabi mong maganda or optimal yung performance ng shocks mo. Since optimal na for me yung load ko para dito sa Profender Air Series, there's no need for me to adjust the Profender preload settings. Yun nga lang, pagka, let's say, magkakarga ako additional load, meron na akong OBR, meron na akong back ride, then that's the time that I'll have to do some adjustments. So, same procedure lang din yung gagawin nyo. And then, kung kailangan yung higpitan, yung Profender shocks nyo, or kailangan yung tigasan yung shocks niya, or yung pinaka-springs, no, luwagan nyo lang ito.
and then you can safely adjust yung pinaka preload natin dito. So pagka clockwise ka, mas hihigpit yan. Pagka counterclockwise, mas luluwag. Unfortunately, kapag ka ang timbang mo is mga nasa 50 kilos ka lang, more likely hindi ganun ka-ideal itong pro fender shocks para sa'yo. Given na may tendency na mag-top out to para sa mga magagaang ang load. So kung magaang ka, then definitely you'll have to look for another springs or another brand of shocks para sa'yo. So ganun lang kasimple, no? And then after adjusting yung pinaka preload natin, you'll have to do the same measurements again. So ibalik ko lang siya sa dati. And then rule of thumb, pagka nag-adjust ka dito, let's say nag-adjust ka dito ng 5 or 10 turns, you'll have to do the same thing dito sa kabilang shocks mo para pantay yung adjustment. So you have to do it left and right para pantay sila. And then you have to measure again. So kailangan mga nasa 20 to 30% lang ulit yung mako-consume dyan sa shaft natin. So ganun lang kasimple yung pag-adjust ng preload natin. And yung sa rebound naman, let me continue discussing yung sa rebound natin. Dating sa rebound natin, the lower the number, no? Meron siyang indicator dito kung saan ka nakatutok, no? So sa settings ko naka 10 ako na rebound. So the lower the number, the bouncier that it gets, no? So pag baba ng shocks mo, biglang tatalbog ka agad yan pataas pagka mababa yung number mo. And ang preference ko is hindi siya mabilis tumalbog pataas. Mas gusto ko na yung shocks ko is pagka may lubak, medyo malumanay or dahan-dahan yung pagbalik or pag-rebound ng shocks ko para hindi ko masyado maramdaman yung tagtag. Kaya for me, ang naging settings ko is number 10. Suggestion ko sa pag-adjust ng rebound, try to set it at let's say mga 12 or 11 or 10 and then adjust accordingly. Kung napapansin mo na parang sobrang bagal na nung balik nung shocks mo, 'di ba? Then that means masyadong mababa yung naging settings mo para sa rebound. Meron kasing tamang settings lang para sa pagbalik ng shocks natin. That way, pagka may lubak ulit na dumating is ready na yung shocks mo para sa susunod na lubak. So yun ang pinaka main importance ng rebound natin. If you would like to know more, I've actually created a separate video na mas technical pero mas madali pa rin maintindihan ng mga viewers natin para mapadali ang pagse-setup nyo ng mga preload at rebound nyo. And if you happen to have any questions, comments, or suggestion, please feel free to comment down in our comment section below. Ito nga po pala ulit si Tito Mons. Hanggang sa muli, paalam!